Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong sasamba ngayong gabi. So bago po tayo sumamba sa ating Panginoon, tayo po yumuko at tayo mananalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Lord God, na muli, Lord, kami ay sasamba, Panginoon, sa gabing ito. Tunay, Lord, na kinikilala namin, ang aming Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos namin ang mangigawa ng langit at lupa. Lord God, sa gabing ito, linisin mo ang aming mga puso. Nawa, Lord God, maging karapat-dapat lamang kami sa inyo, Panginoon, sa inyong harapan. Tulungan mo kami, Lord God, sa gabing ito. Nawa, Lord, ikaw ang patuloy na manguna sa aming pag-aawitan, Lord God, especially, Lord God, sa paghahayag or maghahayag, Lord God, ng iyong salita. Ang pagpalain mo siya. Kayo ang patuloy na manguna sa kanyang buhay, Panginoon. Let your anointing, Lord God, at nawa, Panginoon, sa kanyang kalusugan, kayo din ang manguna, kasama po ng kanyang buong sambahay. Kayo din, Lord God, sa mga makikinig, Panginoon, kayo ang patuloy na manguna, kayo ang patuloy na kumilos, Lord God, nawa, Panginoon, alam ko, Lord God, na ang iyong salita, Lord God, ay buhay at mabisa, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig ngayong gabi. At ngayong gabi ito, Panginoon, dinedeklara ko na po ang katagumpayan, Lord, na nagawa ito. Purihin ka, Ama, luwalhatiin ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, tayo po'y umawi sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong uminda para sa ating Panginoon. Purihin ka sa gabing ito, Panginoon. Minsan pa nating awitan ang ating Panginoon. Lahat tayo, mga anak niya, ay sa Diyos lamang nagtitiwala. Hallelujah, Lord God. Kami ay nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang minsan di ganito.
ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon mula sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. So maraming salamat sa ating Diyos sapagkat patuloy siyang may ginagawa ng mga dakilang bagay sa buhay po nating lahat. So ngayong gabi, bago tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po muna isang daling manalangin. Dakilang Ama, kami po ay dumudulog sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa patuloy niyo pong kabutihan, sa patuloy niyo pong katapatan sa amin. Sa araw-araw ng aming buhay, patuloy kang gumagabay, sumasama para sa amin, Panginoon, upang kami ingatan, protektahan, at manatiling ligtas ang buhay po namin lahat, O Diyos. Ama, ngayong gabi, nais po namin ipagkatiwala sa iyo ang pag-aaral po namin ng iyong salita. Samahan niyo kami, pagpalain niyo po kami, O Diyos. Inaaniyahan po namin ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Ang pangalan mo lamang ang tanging maluwalhati. Itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So ngayong gabi, mga kapatid, ay tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong topic na ating pong mag-aaralan ay from impossible to possible. At ang ating pong konteksto, ito pong Mark chapter 5. Ito'y tungkol sa babaeng inaagasan, 12 taong inaagasan ng dugo. At ito po ay very familiar sa ating lahat. Kilala po natin siya. Madalas o marahil ay maraming beses na nating naririnig yung kanyang kwento. At marami na rin pong pinagpala, no, ang kontekstong ito, no, ng mga nakarinig sa kanila pong mga buhay. So sabi po ng Mark chapter 5 verse 25 to 34, pero verse 27 ang nais ko pong basahin, tsaka verse 34. Sabi po ng Biblia, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Verse 34, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. So, narinig niya ang tungkol kay Jesus, lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. At sinabi sa kanya, anak, pinagaling ka na ng pananampalataya mo, umalis ka ng payapa at gumaling ka sa sakit mo. Isang napakagandang kwento na lalong nagpapakita na tayo pong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, ay hindi dapat nawawalan ng pag-asa. Sapagkat alam po natin ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus, lahat ng imposible ay kayang gawin niyang posible sa ating buhay. Katulad na lamang itong babaeng inaagasan ng dugo. Kung titignan po natin, the story of her problem in these verses, in verse 25 at verse 26, she had bleeding problem for 12 years. She had an incurable disease. She had lost all her money in her search for a cure. She had spent all on the physicians. She was ceremonially unclean, physically desperate. Her health was gone, financially desperate. Her money was gone. Spiritually desperate, she could not enter the temple. Kung iisipin natin, if we think about it, it possibly too late for her. Kung titignan po natin yung istorya po ng babaeng ito, sabi ng verse 25 tsaka verse 26, she had bleeding problem for 12 years. Mga kapatid, ngayon ay magdadalawang taon, no, na tayo po yung nakakaranas, no, o nararanasan pa rin natin ang pandemyang ito. At hindi tayo dapat nag-iisip na kung ano-anong bagay. Dahil ang totoo, nakita naman natin na sinisikap
ng bawat nanunungkulan sa iba't ibang bansa kung paano nila masolusyonan ang pinagdadaanan po ng ating buong mundo. Samantalang itong babaeng ito, 12 years, pag titignan po natin, she had an incurable disease. Siya raw ay may isang hindi malunasang karamdaman, yung kanyang sickness. At ang malungkot niyan, kung iisipin natin, baka itong babaeng ito ay maaaring maganda ang kanyang buhay. Bakit? She had lost all her money in her search for a cure. 12 years. And she had spent all on the physicians. At even sa kanyang sitwasyon, makikita natin, she was ceremonially unclean. Marumi siya. Kasi sa Israel, pag merong ang ganong klaseng sakit, itinuturing kang marumi. No? Sa kanilang kultura, kaya physically desperate, her health was gone. No? Talagang yung kanyang kalusugan ay talagang bagsak na. Talagang wala na, mga kapatid. And financially desperate, her money was gone. At ito pa ang hindi natin kayang tanggapin. Spiritually desperate, she could not enter the temple. 12 taon na hindi siya makapasok sa templo ng Diyos. Kaya kung iisipin natin tungkol sa kanya, it possibly too late for her. She was at the end of her rope. Kumbaga, ito na yung kanyang huling pagkakataon. No? Walang iba kundi ang makipagsapalaran, no, sa kanyang desisyon na lumapit kay Jesus. An desperate woman came to Jesus with her unsolvable problem. Tayo, meron ba tayong mga problema na hindi malunasan? May mga pinagdadaanan ba tayo sa buhay na tila tingin natin wala nang solusyon? Napaka-imposible. How many years na hindi tayo makasulong sa buhay, hirap na hirap po tayo, bigat na bigat po tayo. Iniisip natin lagi kung saan tayo makakakita ng paraan para malunasan ang lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Mga kapatid, makikita po natin, no, na itong babaeng ito, ang tanging huling masasabi po natin nga, pagkakataon na pwede niya na lamang pangawakan sa buhay, walang iba kundi si Jesus. So ang Biblia, the Bible, is filled with impossible, hopeless cases, situations, and circumstances appear in the Word of God. And so very many of them appear impossible. Excuse me. No? Lumilitaw na imposible. There seems to be no solutions. Makikita natin na wala pong solusyon. Storms, needs, deaths, sicknesses, and many other situations that to the human mind are impossible, yet they are handled with easy by the power of a sovereign God. Habang tayo po ay patuloy na nanangan sa dakilang kapangyarihan ng Panginoon, habang nakikita po natin na sa Diyos ay siya yung lumikha ng langit at ng lupa. At ang sabi ng Biblia, walang bagay na mahirap para sa Kanya. Mga kapatid,
nananatiling meron tayong malaking pag-asa sa buhay na ito. Kaya itong Mark's Gospel is filled with several of those impossible situation. Ito pong Mark's Gospel. There is a storm, then a man filled with demons, and then a dead little girl. Jesus stepped into every single one of these unimaginable situation. Pero makikita po natin and proves that He is more than capable of handling whatever happens. Amen. Meron pa bang masihigit sa nangyayari sa buhay natin no, na naisulat sa sulat ng Mark? Meron pa bang mas lalabis pa? Meron pa bang masihirap pa sa nangyari po sa sulat, sa aklat ng Mark, sa nangyayari ngayon sa ating buhay? At ang sabi dito, Jesus steps into every single one of these unimaginable situations and proves that He is more than capable of handling whatever happens. Ano bang ibig sabihin ng imposible? Impossible only means that you haven't found the solution yet. Yun talagang ibig sabihin ng imposible. Hindi tayo makatagpo ng maayos na solusyon or mabuting solusyon kapag meron tayong mga imposibleng bagay na pinagdadaanan. Kaya, napaka-importante, mga kapatid, na anuman ang mga nagaganap sa ating buhay, anuman ang mga nangyayari sa ating buhay, iisipin natin lagi, merong Jesus na naghihintay na tayo po ay lumapit at manalig sa Kanya. Amen. So, ngayong gabi, of course, we will consider the account of the healing of deceased woman. The facts of this story can help us when we face the impossible situation in our own lives. Ang katotohanan sa kwentong ito ay makakatulong sa atin when we face the impossible situation, our own lives. Nakahanda na ba tayo, mga kapatid? Napakinggan ano ba yung hakbang na ginawa ng babaeng inaagasan ng dugo? Ano ba yung pinakita niya? At ganun din yung dapat nating din ipakita sa ating Panginoon kapag tayo po ay dumadaan sa mga imposibleng sitwasyon sa ating buhay. Alam nyo, hanggang ngayon, kahit sinong tao ay, kung tatanungin po natin sa kanilang, ayon sa kanilang pananaw, madalas, ramdam na ramdam po natin yung bigat na kanilang pinagdadaanan. Especially sa sitwasyon na meron tayo ngayon na nararanasan. Kaya every time na makakarinig sila ng balita at mapapakinggan nila ay tungkol sa pandemyang ito, laging bukang bibig ng tao, di na yata yan matatapos, wala na yatang solusyon sa nangyayaring ito. Maaring sa kanila wala, pero sa atin na mga nagtitiwala kay Jesus, sabi ng Biblia, with God, all things are possible. Sabi po ng Luke chapter 1 verse 37, for with God, nothing will be impossible. Now, tignan po natin yung babae. Anong unang ginawa ng babae? The desperate woman had a clear belief about Jesus. Ang desperado daw na babae ay merong malinaw
na pananampalataya tungkol kay Jesus. Mga kapatid, maaaring may pananampalataya nga tayo. Pero ang tanong, ito ba ay malinaw? No? Tayo po ay nagtitiwala kay Jesus. Kaya in verse 27, mapapansin po natin, verse 27, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched the hem of his garment. Nang marinig ng babae itong tungkol kay Jesus, sabi ng Biblia, nung mabalitaan niya tungkol kay Jesus, siya raw ay nakipagsiksikan hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Alam nyo, tayo hindi lang po balita ang naririnig natin tungkol kay Jesus. Tayo po ay mapalad kasi gabi-gabi, every 8 p.m., sa ating pong live streaming, araw-araw, gabi-gabi, ay tinatalakay, pinag-aaralan, kinukwento, tinuturo sa atin tungkol kay Jesus. Subalit ang malungkot, marami pa rin sa atin ang walang malinaw na pananampalataya tungkol kay Jesus. Kung kaya hanggang ngayon, kung inyong papansinin at kung ating papansinin yung ating mga sarili, no? Ang dami nating mga pinagdadaanan sa buhay na hindi matapos-tapos, hindi malutas-lutas dahil wala tayong malinaw na pananalig tungkol kay Jesus. Yan ang isa sa malungkot. Samantalang itong babaeng ito, sabi ng Biblia, nang mabalitaan, ibig sabihin, ay nang malaman niya. Hindi niya laging naririnig ang tungkol kay Jesus. No? Kundi nang malaman niya lang, nang mabalitaan niya lang ang tungkol kay Jesus. Mga kapatid, agad itong babaeng ito, siya po ay, sabi ng Biblia, siya daw ay nakipagsiksikan, no, hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Jesus at mahipo ang laylayan ng damit ng Panginoon. Amen. Nawa, ganito kalaki ang ating paniniwala tungkol kay Jesus. Ganito dapat kalinaw ang ating pananampalataya tungkol kay Jesus. Kaya minsan napapagod po tayo. Kaya minsan nai-stress po tayo. Kaya minsan nakukonfuse po tayo. Bakit? Kasi pag may problema tayo din ang gumagawa ng sarili nating kaparaanan. Hindi natin inilalapit kay Jesus para tunay na magkaroon ng kalutasan. Mga kapatid, minsan ang hinahanap lang natin ay pansamantalang solusyon. Bakit ayaw po natin ng isang ganap na solusyon at ito'y matatagpuan lang natin walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So makikita po natin, so hearing about Jesus caused her to believe. Yung pakikinig lang niya, no, tungkol kay Jesus ang naging dahilan para siya'y manampalataya. Amen. Tayo, ilang beses na po tayo nakarinig tungkol kay Jesus. Alam niyo ba ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17? Faith comes by hearing. By hearing. Amen. Ang pananampalataya ay bunga po yan ng ating pakikinig, lalo na tungkol sa ating Panginoon. Hope grew in her heart. Yung pag-asa, mga kapatid, ay lumago sa kanyang puso. Nagkaroon ng pag-asa ang babae. She'd lost hope on wealth. Money did not help. Itong babae ito. She spent all she had already.
She lost hope in doctors. She had suffered a great deal under the care of many doctors. Perhaps she lost hope in herself. Pero itong babaeng ito, nagkaroon siya ng malaking pag-asa sa kanyang puso nang marinig po niya ang tungkol kay Jesus. Hope grew when she heard about Jesus. Faith gave hope. Tatandaan po natin lagi, ang pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa. Amen. Faith is looking at the impossible and knowing that God will not fail you. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay tumitingin o nakatingin sa imposible at pagkaunawa na sa Diyos, hindi po tayo mabibigo. Amen. O sa Diyos ay wala po tayong kabiguan. So there is one thing that God says to every believers regardless of their circumstances. Ano yung madalas sinasabi ng Panginoon sa atin? Trust me. Magtiwala po tayo kay Jesus. Amen. Only faith in God and trust in Him give us strength to endure and obtain victory. Itong babaeng ito, nang siya'y maniwala kay Jesus, na mabalitaan niya tungkol kay Jesus, nagkaroon po siya ng pag-asa. At ang tanging pananampalataya natin sa Panginoon at pagtitiwala natin sa Kanya ang magbibigay sa atin ng lakas to endure and obtain victory. Worry ends when faith in God begins. Worry ends when faith in God begins. So, truth means getting at who God really, and God is most fully revealed in Jesus, who said, I am the truth. John chapter 14 verse 6. Ang totoo, ang katotohanan, no mga kapatid, yan po ay nakikita natin na ang Diyos po natin ay totoo, ay tunay. Amen. At doon, lubos na ipinapahayag na si Jesus. Sabi niya in John chapter 14 verses, I am the truth. Totoo si Jesus, mga kapatid. Siya ang katotohanan na dapat nating panghawakan sa buhay na ito. When we do not read the Word of God, kapag hindi po natin binasa ang salita ng Diyos, we can easily be swayed away for the truth. Away for truth. Madali po tayong mag-swayed, no? Away for truth, palayo sa katotohanan. Kaya nga dapat lagi po tayong nagbabasa ng Bible, lagi po tayong nakikinig sa mga nangangaral tungkol sa sinasabi ng Biblia. So, ang innocence is different from ignorance. Ang innocence is different from ignorance. Yan po, magkaiba po ang innocence sa ignorance. Ang ignorance will not keep you innocent. But innocence will make you ignore the way of ignorance. Siguro naman, hindi po tayo mga ignorance. Maaring tayo po yung mga innocence. Pero kapag tayo pala ay innocence, will make you ignore the way of ignorance. Maraming tao, masyado silang ignorance tungkol kay Jesus. Amen. So, ang malaking kamalian ng church, the church's greatest mistake occur when the people of God honor what leader says without examining that instruction in the light of Scripture. Yan ang malaking minsan na pagkakamali
no, kapag ang tao daw, no, of God honor what leader says without examining the instruction in the light of Scripture. Kaya marami po ang naliligaw Hindi nagiging tamang pananampalataya kasi hindi nila masyadong o hindi nila sinusuri kung tama ba minsan yung ating mga naririnig sa mga, sabihin po natin, minsan ay sinasabi lang ng ibang tao sa atin. Mahalaga na laging nakabase sa Scripture para nagiging tama at malinaw ang ating pananampalataya tungkol kay Jesus. Amen. So, number 1, a desperate woman had a clear belief about Jesus. And number 2, a desperate woman had a clear vision of her healing from Jesus. Sabi ng verse 28, meron daw siyang malinaw na pangitain, no, na siya ay gagaling mula kay Jesus. Sabi ng verse 28, excuse me, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Wow! Napakagandang pangitain ang nakita ng babae, no? Na kapag daw mahipo niya lang ang laylayan o ang damit ng ating Panginoong Hesus, siya daw ay gagaling. Mga kapatid, tignan po ninyo. She thought, if I just touch His clothes, I will be healed. Tayo ba? Iniisip pa lang ba natin? No? Hindi pa tayo lumalapit kay Jesus. Kinikilala na kaagad natin sa ating sarili na kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, tayo po ay lubos na gagaling. Amen. O anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay, anuman ang nararanasan natin sa buhay, agad ba iisipin natin, no? Pag tayo po ay lumapit kay Jesus, magkakaroon ng makakasumpong na po ba agad tayo ng kalutasan o solusyon. She envisioned her healing. The condition to discourage her from coming to Jesus, tingnan po ninyo mga kapatid, kung titignan po natin, no, pwede siyang ma-discourage na lumapit kay Jesus. Bakit? The great crowd surrounding Him. Parang ang hirap, di ba? Parang hirap mangyari na itong babaeng ito ay makalapit sa ating Panginoon. At hindi lang yun, the attitude of His disciple. Ayaw ng mga disciple na masyado sinisiksik ang ating Panginoon. At hindi lang yun, her own appearance, yung appearance po ng babae, siya raw po ay pale, poor, and pitiful. No, kahabag-habag na siya. At syempre, sa loob ng 12 taon na siya inaagasan ng dugo, maaring itong babaeng ito ay maaring sobra ng maputla. At kapag ang isang tao ay may ganong pinagdadaanan, siya po'y mahina na. Siya po'y nakakaranas na ng kahirapan sa kanyang kalagayan. Amen. Pero makikita po natin, still, she pressed through Jesus. Mga kapatid, kung tayo rin lang ay lubos na makikipagsapalaran sa buhay na ito, bakit hindi pa natin ibigay ito sa ating Panginoon? Maaaring minsan ang dami-dami pa nating iniisip na paraan. Paano ba natin malulutas ang ating problema? Kapatid, huwag na tayo makipagsapalaran sa mga bagay na merong hangganan at limitasyon. Bakit hindi po tayo makipagsapalaran sa ating Panginoong Hesus? Siya na po ang isang ganap at lubos na maghahatid ng solusyon sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Her hope, healing centered on touching Jesus. Amen. She needed to connect with Jesus.
tayo. Hindi po pwede na oo ay may mga problema tayo. O maaaring iniisip natin ay kaya ito ng Diyos. Pero kung hindi po tayo lumalapit sa Diyos, kapatid, baka ikaw ay nangangarap lang or tila nahihibang. Tatandaan po natin mga kapatid, kung nakikita natin na tanging si Jesus lang ang pwedeng lumutas ng lahat ng ating pinagdadaanan, dapat magkaroon tayo ng koneksyon sa ating Panginoon. Kaya itong babaeng ito, naniniwala po siya, yung kanyang iniisip, ito'y mangyayari lang kung siya po ay nakakonect na kay Jesus. Amen. Kaya kung tayo ngayon ay maaring napapalayo na kay Jesus, o kung tayo ngayon ay maaring nanlalamig kay Jesus, kapatid, may pagkakataon pa tayo at malaki pa yung pagkakataon para muling manumbalik kay Jesus. Kailangan natin na magkaroon muli ng koneksyon sa ating Panginoon. She had some knowledge of Jesus before this, but no connection. So marami na siyang kaalaman tungkol kay Jesus, pero wala po siyang koneksyon. Marami pong tao ngayon ganyan. Alam nila tungkol kay Jesus, kilala nila ang ating Panginoon, pero wala po silang relasyon o kaugnayan kay Jesus. Pero tayo, bukod sa marami na po tayong alam tungkol kay Jesus, mga kapatid, tayo din ay meron ng kaugnayan sa ating Panginoon. At nasa atin lahat ang pagkakataon para mangyari yung iniisip natin, yung nabibisyo natin sa ating pong mga buhay. Amen. Nasa atin na lahat ang pagkakataon. Kung tayo po'y meron ng kaugnayan kay Jesus, kapatid, huwag na nating tangkaing umalis pa. Huwag na nating tangkaing lumayo pa sa ating Panginoon. Jesus is the good gardener. Siya po ay good gardener. He mends our broken branches and make us whole. Kaya po niyang ayusin, mga kapatid, ang ating pong mga broken branches and make us whole. Jesus Christ is transforming our lives even now, hanggang ngayon, changing us moment by moment. Amen. Moment by moment. Jesus will do something big in our life. Jesus will do something big in our life. God is supernatural God. He's not limited by our resources, by our environment, by our education, by our nationality, by our position. If we had a clear vision, God will do not only what our dreaming about, He will do more than we ask or think. God will do not only what our dreaming about, He will do more than we can ask or think. And last, the desperate woman had a clear display on act of faith. So ang babaeng itong desperada ay meron siyang malinaw na pagpapakita ng isang hakbang ng pananampalataya. Sabi po ng verse 30, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Verse 32, subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. A desperate woman had a clear display on act of faith. Tayo ba? Pinapakita ba natin sa ating Panginoon ang paghakbang ng ating pananampalataya? Mga kapatid, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kung di natin hakbangan ang ating pananampalataya,
hindi rin mangyayari ang ibig natin na gustong gawin ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen? Hindi pwedeng puro lang tayo salita. Hindi pwedeng puro lang tayo bukang bibig. Lagyan natin lagi ng hakbang ang ating pananampalataya. Tignan po ninyo, her thoughts needed to ripen into action. Amen. Her thought needed to ripen into action. She had to reach out for Jesus' garment. Kahit na sabihin natin anuman mangyari, para bang iniisip natin ganito, no? Handa tayong magsakripisyo. Handa nating ibigay lahat, anuman ang meron tayo sa buhay, makalapit lang tayo sa ating Panginoon. Amen? Handa nating isuko, handa nating isagtabi ang lahat ng mga sumasagabal, na mga balakid sa buhay na ito, makalapit lang tayo sa ating Panginoon at magkaroon ng pagkilos ang ating pananampalataya kay Jesus. She had to reach out for Jesus' garment. She had to overcome several difficulties. Ang dami pong mga, sabihin po natin, mga paghihirap na kanyang maaaring pinagdaan na itong babaeng ito. Kung titignan ninyo, baka isipin natin siya gumagapang na. At habang siya gumagapang, talagang tinatabig niya yung mga paa ng mga taong sumisiksik kay Jesus. Makikita po natin yung kanyang pag-akbang sa pananampalataya. She had to overcome several difficulties. Amen. Mga kapatid, itong pandemic na ito, we need to overcome. Amen. Para patuloy natin maipakita yung ating mga hakbang sa pananampalataya sa ating Panginoon. She was probably weakened from her bleeding. Totoo, siya po'y mahina na dahil sa kanyang karamdaman. She was probably had to push her way into the crowd. Maaring siya po'y tinutulak palayo ng mga taong ito, ng mga sumisiksik tungkol sa ating Panginoon. She had to defeat her shame and fear as an unclean person. No? Talagang pinaglabanan po niya yung kanyang hiya, yung kanyang takot bilang isang maruming tao. She did not give up until she reached her objective of touching Jesus. At anong naging resulta? She was healed. Her deliverance came from contact with Jesus. This was a touch of faith. Amen. Was a touch of faith. She exercised greater faith than healthy ones around her. Alam niyo tayo, minsan kasi pag malakas yung ating katawan, pag maayos yung ating katawan, nawawala na yung ating pong pag-exercise ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pag marami tayong mga material na bagay, tignan ninyo, nung dumaan ngayon tayo sa pandemya, ano ngayon ang naging hakbang natin? Ngayon, in-exercise natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Tandaan po natin, true faith is a belief in the reality of absolute values. Amen. Faith in God includes faith in His timing. And one of the most powerful things that you can have in life is faith in God. Once you have faith in God, you can do all things. Once you have faith in God, you can do all things. Let your life reflect the faith you have faith in God. Yan nating makita, no? Ang ating pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. Fear nothing and pray about everything. Be strong, trust God's word,
and the process. Amen. So our Lord responds to her faith. Ang ating Panginoon tumugon sa kanyang pananampalataya. Ano sabi po ni Jesus? Who touched me? Alam nyo, ang ating Panginoon pala, kapag nakita niya yung totoo nating pananampalataya, siya po ay sensitibo. Sensitibo ang ating Panginoon. Kahit gaano kadami yung tumatawag kay Jesus, kahit gaano kadami yung naniniwala kay Jesus, pero very sensitive siya sa totoong naniniwala sa Kanya. Sensitive to her touch. Virtue is gone out of me, sabi ng Panginoon. Many surround Christ who do not touch Him. Marami pong mga taong nakapaligid kay Jesus na hindi humihipo sa Kanya. Hindi totoong naniniwala, hindi totoong nananampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid, baka isa po tayo dyan. Maaaring ikaw ay nagiging laman lang ng church, nakapalibot sa ating Panginoon. Gumagaya lang tayo sa mga pagtataas ng kamay sa mga sumasamba kay Lord. Pero ang totoo, hindi tayo totoong nananampalataya kay Jesus. Many surround Christ who do not touch Him. Miracles await those who have faith in God. Alam niyo, pagdating sa himala, wala namang problema yan sa Panginoon . Patuloy lang siyang naghihintay doon sa tunay na mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Minsan nagpe-pray tayo ng miracles, pero wala naman pala tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Kusang lalabas, kusang mangyayari ang miracles kapag tayo po'y mayroong totoong pananampalataya sa ating Panginoon. This woman received more than she anticipated. Higit pa sa kanyang inaasahan. Ano? She was healed from her illness. She became a child of God. Ano sabi ng verse 48? Sabi ng verse 48, verse 38, ano po sabi? Verse 33, palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatirapa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Verse 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Tinawag ng Panginoon ang babaeng ito na anak. Nang dahil sa kanyang pananampalataya, higit pa ang kanyang tinanggap sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, tayo dumating din sa punto na ang motibo lang natin minsan ay malutas yung ating problema. Makaranas tayo ng kagalingan sa ating karamdaman. At dumating din sa punto na dahil sa ginawa ng Panginoon, tinanggap natin ang ating Diyos at ngayon, itinuring niya rin po tayong mga anak. She gave more than we ask or think. Amen. Sa ating konklusyon, this woman experienced healing. Not because she touched his garment, but because she expected the impossible with faith in Jesus and His power. When her faith touched His power changed her life. Ulitin ko mga kapatid, this woman experienced healing not because she touched His garment, but because she expected the impossible with faith in Jesus and His power. Excuse me. When her faith touched His power changed her life. Do you need to get Jesus tonight? There is help in getting to Him.
Whether we are lost in sin or whether we are battling difficulty, Jesus is our answer. Come as you are with all your needs. God is working miracles. Miracles await those who have faith in God. To God be all the glory. Tayo pong lahat ay panalangin, mga kapatid. Ngayong gabi, maaaring ikaw ay nakikinig ngayon o nakinig ng salita ng Diyos at hindi aksidente na maaring nakita mo kung ikaw man ay merong pinagdadaan ng karamdaman, kung ikaw man ay merong pinagdadaan ng problema, at napakinggan mo na ang tanging sagot, ang tanging lunas, walang iba kundi ang ating pananampalataya kay Jesus. Ngayong gabi, mga kapatid, saan ka man naroon, kung ikaw man ay may karamdaman, kung ikaw man ay may pinagdadaanan sa buhay, kung ikaw man ay may kabigatan ngayong gabi, kapatid, bakit hindi po tayo lumapit sa ating Panginoon? Hayaan natin, katulad ng babaeng ito, itong desperate woman, nang siya po ay nakarinig tungkol kay Jesus, wala siyang pagdadalawang isip. Agad, nilapit niya ang kanyang 12 taon na sobrang paghihirap niya sa kanyang karamdaman. Ngayong gabi, anuman ang ating pinagdadaanan, mga kapatid, ilapit po natin kay Jesus. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo po'y manalangin. Sino man sa atin may karamdaman, sino man sa atin na may problema, mga kapatid, with God, all things are possible. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. Tunay na sa iyo ay wala pong imposible. Gaano man kabigat, gaano man kahirap, gaano man kalaki ang aming mga suliranin, gaano man kabigat ang aming mga pinagdadaanan, gaano man kalala ang aming karamdaman, naniniwala kami, Panginoon. Sabi ng Biblia, with God, all things are possible. Lord, tinataas ko po sa iyo, sino man sa aming mga kapatid na may karamdaman ngayong gabi. Father, in the name of Jesus, ang aming dalangin, Panginoon, kayo po ang magbigay ng isang malaking himala sa pamamagitan ng lubos at ganap na kagalingan sa kanilang karamdaman sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, gaya po, Lord, ng babaeng ito, nung hinihipon niya ang iyong damit, ang sabi mo, O Diyos, merong kapangyarihang lumabas sa inyo. Lord God, ang aming prayer, naway merong kapangyarihan ang lumabas sa inyo. Lord, mula doon sa mga anak mo na sa kasalukuyan, Lord, ay lubos na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo, na naghahanap ngayon, Lord, ng kanila pong kagalingan sa kanilang mga karamdaman. We ask, Lord, ang lubos na himala, lubos na kagalingan ay kanila pong masumpungan mula po sa inyo. At ganun din, Lord, sa mga kapatid naming may mga pinagdadaan ng problema, may pinagdadaan ng suliranin, may mga kakulangan pinansyal, may mga maaring kabigatan na nagiging dahilan kung bakit hindi siya makasulong sa buhay.
We pray, Lord, na kayo ang magbibigay ng kalutasan para sa kanila. Dakilang Ama, marami pong salamat, Panginoon. Lord, wala kaming ibang pinangahawakan sa buhay na ito, kundi Ikaw lamang. Ikaw ang aming malaking pag-asa. Ikaw ang aming himala. Ikaw, Lord, ang aming kalakasan. Ikaw, O Diyos, ang aming kagalingan, Panginoon. Ikaw, Lord, aming Ama, ang kasagutan sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain, Lord, ang lahat ng mga nakinig na iyong salita, patuloy pa nilang maranasan ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan, Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos. Patuloy mo rin i-bless, Lord, ang kabuuan po ng JBCIM. Patuloy po magkaroon ng malaking revival at breakthrough sa lahat ng mga simbahan, Lord, ng JBCIM, kabilang ang aming mga kapastoran, kabilang kanilang mga buong sambahayan, Lord, kabilang ang lahat ng mga miyembro ng JBCIM, ay patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.